Hello? Hello, Papa Jackson. Hi, magandang Umaga po. umaga. Sa Pilipinas, umaga. Pilipinas Yes. po ba kayo? Yes po. Okay. What's your name? I'm Sel po, 47 years old, from Marikina City. Di ba? Ang sipag. Yung pala ang tinanong ko, what's your name? Nasabi mo na lahat. Ayan. Fel from Marikina. Ano po? Apo. CL. Asel. Asel. Akala ko Fel. Sel. CL. Ilang taon na po? 47 po. 47. Taga Marikina po? Yes po. Ano po mga karamdaman natin lately? Charot. Charot. I'm an avid follower. Madalas ako napupuyat. Kakapakinggan nito, sabihin na lang ng anak ko, Mama, ang ingay-ingay ng phone mo, gising ka pa rin. Sabi niya sa akin gano'n. Eh di galit sa akin yung anak mo, di ba? Kasi napupuyat nanay niya. Minsan naman, madalas naman naka-airpods na po. Dapat dumrama ka sa anak mo. Hindi mo kaya ibigay yung kaligian na ibigay sa akin ni Papa Jackson. Dapat gumanong ka. Di ba? Para may... Anong ginagawa ni Mami Sel sa buhay? Mayroon po akong 3 anak. My husband is a seafarer. Tapos, meron po kaming restaurant business ang Viewpan sa Ilocos Sur. Kasi nagmamanage siya sa Maynila ka. Kararating lang po kasi ng husband ko noong Friday. So, meron po kaming mga team leaders na may mga system naman na po. Ang galing. Kaya naman na po nila. Basta ang deliveries. Malakas ba ang negosyo ng restaurant? Honestly, Papa Jackson, naswertihan lang namin doon sa area na kami lang yung mesang Viewpan. It's just a passion project lang talaga. Matagal na po yan yung restaurant nyo? Magti 3 years na po. Magkano ang kinikita nyo ng pinakamalaking kita sa isang buwan? Yung one time po? Neto na po. Oo, neto. Maniniwala ka ba nung February, ang lakas-lakas namin, neto namin ay 1,500 pesos? Isang buwan? Yes po. Neto na yun. Isang buwan? Yes po. 1,500? Yes po. Kasi po, nagbabayad pa po kami ng ROI sa sister ko. Tapos halimbawa po wala kayong ibinayad na na puhunan. Yung ano lang, yung kung sakaling kayo nag-invest. Siguro nasa more than 50K naman po. Pwede na rin, Eh, kaya lang, nag-ROI pa kayo di ba? Nag-ROI pa po kami. Tapos 7 yung staff namin. So, minimum wage earner po sila na Region 1. Normally, yung empleyado kumikita, yung kumpanya, yung, di ba? Ganun, no? Ganun na po minsan. Pero kasi, hindi muna po kami more on about profit eh. Kasi yung vision ng family is ilapit ang trabaho sa mga kabataan sa Ilocos Sur. Ang galing naman. Tatakbo ho ba kayong konsehal ng bayan, ganun? Meron po kasi akong anak na UP student. So, aktivista siya. So, more on about laborer siya at ayaw niya ng unfair judgment, unfair labor practice. Kaya kami po, wala po kaming pinipili or wala kaming kahit sino, pwede pumasok. Basta pasada yung character, pasada yung attitude, bakla, tomboy, LGBTQ, kahit high school graduate, okay lang po sa amin. Kahit may kapansanan, okay lang po sa amin. Talaga po. Opo. At least, no? Paano pag maasim ho? Okay sa inyo po? Ay, yun lang. Hindi pwede po. Akala ko wala kayong pinipili. Kakasabi mo lang, wala kayong pinipili. Bigla ka namili. Hindi naman ganun. Dapat, syempre, presentable ka pa rin. Pero you don't need to be maganda or pogi. Halimbawa ako, maasim ako. Hindi ako pwedeng empleyado. Ayun po, pag ganun, kinakausap ko po. Ito ang pangligo, ganun. Hindi po, lagi ko i-explain, ganito, hindi mo kailangan maging maganda, maging presentable ka lang. Huwag ka maasim, baka sausawan ka ng ulam, ganun. Mag-supply ka naman. Meron kang ganun, Papa Jackson, meron kaming ganun. Kasi, aside from the restaurant, meron kami mga milk tea sa mga school, tapos meron
kamag-anak pa ng husband ko na talagang ang dugyot, gula-gulanit yung buhok. Pag hindi niya pa nasunod yung team leader, ako na mismo kakausap sa kanya. Sasabihin ko muna sa team leader, minsan bibigyan pa namin ng pera yan. Bili ka ng pabango, bili ka ng ganito, mag-ayos ka, papahiramin ka muna namin. Ganun po yung ginagawa namin. At least, no? Opo. Diba? Hindi naman po. Ang habang topic na punong amoy, nag-joke-joke pa kasi ako eh, no? Ang dami niyo pong input, totoo lang. Oo, ang daming input, no? Nagsabi lang ako na maasim kasi nung lumalaki ako talaga, may backstory kasi yan eh. Nung lumalaki ako, kaya ngayong medyo may hanap buhay na ako, ang hilig ko sa pabango. Kasi nung lumalaki ako, ang asim ko. Hindi naman iwasan yun, Papa Jackson. Kahit lahat naman yata, tumuan sa ganun. Bagay, no? Sige na. Diba? Ba't ka po napatawag ngayon? Ilan po anak niya by the way, ma'am? 3 po. Isang 27, isang 21. Yung youngest is 17 years old. May radyong bukas po dyan o TikTok Yung na anak bukas? ko po, sandali po yung anak ko. Oo, kasi po nag-feedback po tayo. Dali. Dre, pakinaan nga, please. May kausap lang ako, please. Thank you po. Ayan. Sorry po, Papa. Sige po, bakit po ano? Ba't po tayo magkausap ngayon? Ano pong paglilingkod ko? About dun sa sister ko. Bakit po? It all started 2023, March. Dumating sila March 2023 from Cayman Island. March 2023. So, Cayman Island. That's 3 years ago. Apo, 3 years ago. So dumating sila for good kasi 7 years lang siya pwede magstay doon. So, dito na sila. So, to cut the story short, nag-isip kami ng business or sila. Gusto nila coffee shop hanggang sa naghanap kami dito sa Marikina. Wala kaming nakita. So, sabi ng daughter ko, kasi siya yung mas madala sa Ilocos kasi hometown niya ng husband ko. So, sabi niya, ma, sa Ilocos na lang, walang sanggunian doon. Para hindi puro empanada ang kinakain ng mga tao doon. Sabi niya gano'n. So, we started the business from the scratch. So, yun po. So, nag-finance is my sister and her partner. Okay. Silang dalawa yung nag-finance. So, sa amin yung idea, logistic, everything from the scratch. Pati sa logo, lahat-lahat Papa Jackson. Lahat about it. Kasi nasa restaurant industry ako for 20 years eh. So, medyo kabisado mo? Opo. Hindi naman po sa pagyayabang nag-start ako sa scratch talaga. Nanggaling din kasi ako sa magandang restaurant na may tinuro talaga sila from the start. So, pati komisari alam ko po. So, yun mo, hingal ako, sorry po. Tapos, yun po. So, nung nag-start kami is November 2023, kami ng husband ko muna yung pumunta sa Ilocos to settle everything. Tapos, December, nag-start na yung business. So, okay naman po yung business. Nung dumating sila, pa-start na yung business. May tanong ba ako sa inyo, ma'am? Bakit kinakailangan mag-finance pa yung kapatid mo? Ba't di na lang kayo yung nagnegosyo? Kasi nung time na yun, Papa Jackson, na-scam kami. So short kayo ng cash, parang ganun. Short po. Kasi pangpuhunan sana namin, na-scam kami ng friend. Nasa free diving community kami. Okay. So, yung circle nun, may mga negosyante, blah, 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 ganyan. So, meron nun isa na, kilala naman namin siya, na-scam kami ng 4.6 million. Ang laki eh. Cryptocurrency tsaka Philippine Stock Exchange. Pusang gala. May mga naniniwala pa pala. Hindi kasi, Papa Jackson, ginawa ko din naman siya. During pandemic, nag-ESL ako. May segue ko lang. Nag-ESL ako. So, habang nagtuturo ako ng mga inchik, Chinese during that time, kasi kasagsagan ng malakas ang sweldo eh, kasi madami talaga nun during that time. Nakaipon ako, napalago ko, nagtitrade talaga ako ng Dito Corporation. So, isang upuan ko lang 2 oras, kumikita ko 20 mil. Ibilin ko siya sa morning, bebenta ko siya bago mag-close ang market. 2 hours. 10,000, 20,000, hanggang napaikot ko siya. Sabi ko, hindi ko na yata kaya mag-trade. Kaya pinagkatiwala ko na siya doon. Ayun po. Pinagkatiwala mo saan?
Dun sa friend namin sa diving, Na, free diving na po. marunong po ba yung Nag-trade talaga po siya. okay. Nag-trade po siya, pati cryptocurrency. Mhm. Kung naano niyo po ay yung kay, ah, basta yung sa Tesla, Okay. tapos yung Dogecoin yun, ganun yun. Okay, okay na po. Di, siyempre siya yung may pera. Mhm. During that time, wala na kaming pera, nasagad. So, nagkautang kami, nag-aaral yung mga bata. So, hindi namin afford. So, siya yung mas may pera. So, okay naman po yung yung business nakasusurvive during that time kasi break even pa lang, bago pa lang siya. Tapos, Mhm. maganda yung takbo niya ng negosyo. Hindi siya sobrang malaki yung kita, pero kaya niya na po patakbuhin yung sarili niya. Mhm. Kaya niya na paikutin yung sarili niya. So, hindi mo na kailangan mangutang. Kasi yung sale itself, yun na yun mismo. Okay. Okay. Meron kita konti, pero at least sa amin po kasi nabayaran lahat ng suppliers, Mhm. ng staff, okay na po sa amin yun. So, ako po, kasi bilang operations manager, slash owner na din, kasi sa amin yung idea. So, may salary ako. Mhm. So, may salary ako. Tapos, syempre sa Ilocos, hindi naman po namin yung hometown. So, nagre-rent lang kami ng bahay doon. So, yung restaurant yung nagbabayad. Okay. Kasama siya sa overhead, kumbaga. Kasama siya sa overhead, sa operating expenses. Which was so, diskarte mo kasi ikaw naman yung parang nagdedesisyon, parang ganun. Opo, kasi Okay, gets. everything, sabi niya sa akin, huwag ka na mag-work, ate. Ate, dalawa lang kami. Mhm. Ate, huwag ka na mag-work. Hindi mo na ito maaasikaso kung nag-work ka. Totoo naman. From the district to hiring to training, ako lahat. Pati R&D, ako lahat. Kasi yung husband ko po, umaalis naman siya eh. Nagbabarko siya eh. So, iiwan niya lang ako after 8 months pa siya babalik. So, ako lang talaga. Okay. So, nag-migrate kami doon. Kasama ko yung bunso. Mhm. 17 years old kaming dalawa. Pero yung parents ko, nandun na din. Although taga-Marikina kami lahat, nandun na Okay. rin sila. Mhm. So, nakatira kami sa isang compound na parang resort siya na ginawang transient house na tag-iisa kaming room. So, may room yung parents ko, may room ako, may room yung sister ko. Kasi, ano lang siya eh, parang studio type unit lang. Mhm. Ganun lang po. Pero nasa loob siya ng compound. So, yun na. So, okay naman po kami. December 2025, 2025, hindi po, December 2024, nag-decide yung husband ko, sumunod dun sa partner niya, sa Cayman Island. Although nagbabarko na siya. Kasi dapat magtatayo kami ng business doon. Parang Asian Fusion Restaurant. Kasi sabi niya, hindi ka pwede magtayo ng restaurant doon, nag-business doon, kasi wala kang permanent residency. So, isang dapat may permanent residency. So, all the while, alam namin, na-settled na. So, pagdating ng husband ko doon, ako naman yung susunod kasi kaya niya na patakbuhin yung restaurant mag-isa eh. Kahit nasa on-site, online instructions lang kami lahat. Okay. Tapos, dumating yung husband ko. Nag-Singapore pa kami ng 2024. Nag-backdoor entry siya. Kasi yung permit niya hindi niya na pinadaan sa POEA. Although seaman siya po Mhm. So, since meron naman po siyang US visa, kaya nakapag-US siya, hindi niya na kailangang mag-Heathrow Airport. So, during that time, lahat ng gastos sa sister ko at saka partner niya. Mhm. Yung Singapore namin, yung pagpunta niya doon. Tapos, March 2025. Yan ay on top ng binigay niyang puhunan dun sa business. Kasi, So ano po yun? Parang regalo lang sa inyo? Hindi. Utang po lahat yun. Iba yung utang, iba yung bigay. Hindi yung Singapore ninyo, ma'am. Utang din yun po. Nakalista din po yun. Okay. Nakalista po yun. Uusapan namin, ito utang, ito hindi. Ito bigay. Pag may mga Anong gamit, part po ang bigay? during that time, mag-grocery kami sa SNR, yan yung mga bigay. Okay. Pakinkim na 1,000, minsan 5,000, pag holiday. Kasi generous po talaga sila. Generous po talaga. Wala po talaga akong masasabi. So ayun na po, nung March 2025, sabi ng husband ko, hindi ko kaya dito. Hindi ko kaya yung culture dito, sabi niya naman. Sabi ko, uwi ka. Hayaan mo na yung utang, babayaran natin yan. Umuwi siya March 2025, tapos July, umalis na po siya uli. Okay.
July 2025. So nag-start yung dilemma namin ng sister ko, May 2025. Okay. Kasi dumating na nga po yung husband niya nung March, di ba? Sabay sila nung husband ko kasi sumabay na siya. Mm. So, sabi niya, hindi niya kaya, sasabay na ako. Sige, sumabay ka na. Sabi ko sa kanya, make sure lang, bago umuwi ng Ilocos, na proseso mo yung mga kailangan mo sa agency para pwede ka umalis. Sabi ko, wala ka ng problema. Babalik ka na lang, for a flight ka na lang. O, ginawa niya naman po. So, noong May, sabi niya, sis, uuwi mo na kami La Union. Kasi yung hometown ng partner na La Union. Sabi niya, Ilocano rin. Mm. Yes, Ilocano po sila pareho. Okay. Yung partner ng sister ko, tsaka yung husband. So, Ilocano sila pareho. Kami doon po, Tagalog po talaga ever. Okay. Kahit 2 years na ako doon, hindi pa rin po ako masyadong marunong mag-Ilocano. So, po, sabi niya, sis, uwi kami La Union. Sabi ko, 4 po yung staff ko during that time. 2 yung nag-resign. So, sabi ko sa kanya, meron po kasi siyang paresan. Yung pala hindi ko nakwento. Bukod sa sangyupan namin, nas partner kami, tapos yung isa paresan sa kanya lang yon. Pero within the area lang dun sa compound. Tapos sabi niya sa akin, uuwi kami ng La Union, ikaw muna bahala. Di sabi ko sa kanya, sis, hindi ko nakakayanin yan. Sabi ko talaga, hindi ko na talaga kaya, Papa Jackson. Kasi 4 na lang yung staff. Nagtutbebenta kami ng 20,000 a day. Kung 4 lang yung staff, hindi naman yun kakayanin. During that time, Mother's Day. Mm-hmm. So, pag may deliveries kami, galing pang Manila yun, isang bagsakan na yun, mga 200, 300 kilos na meat. So, hindi pwedeng isang tao lang papareceive mo dun. Mm-hmm. So, pag during that time, isang staff, ako, tsaka yung husband ko magre-receive. Pag inventory, merong isang naka-key person for inventory, yung husband ko tsaka ako. Laging ganun yung system namin. Kasi 4 na lang po sila. Okay, sabi niya sa akin, andun kami Papa Jackson, nandun kami sa parisan niya. Nandun yung staff niya. Yung staff niya na yon, nagaling yung sangyupa na hiniram niya sa akin. Hinahiram ko sa kanya kasi kailangan niya ng key person. Kaya, baka magalala. Sigaw siyang gano'n. Baka magalala. Hindi na kita istorbo yan. Blah, 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 blah. Ang dami niyang sinabi na masasakit na kesyo. Hindi na kita istorbohin kahit kailan. Huwag ka mag-alala. Para simpleng bagay lang, sa dami ng ginawa ko sa'yo, sinabi ko sa kanya, hindi ko na nga kaya. Sabi ko, wag kang magpa-rest day. Tinuturoan ko siya ng diskarte kasi sabi ko sa kanya, wag kang magpa-rest day habang wala ka. Kasi hindi mo na ako maaasahan dyan dahil hindi na kaya ng katawan ko. Tapos during that time, paalis na kami noon eh. Nakita ng husband ko, ba't ka umiiyak? Hindi ako naiyak dahil sinabihan niya ako, okay lang yun kasi magkapatid kami, di ba? Ang naiyak ako, napahiya ako dun sa staff na nandoon. Mm-mm. Kasi for me, pwede mo naman ako sabihan ng gano'n nang wala yung staff. Tapos nagsisisigaw siya. Kahit na ba mas marami kang pera sa akin, mas matanda pa rin ako sa'yo. Mm-hmm. Pero sabi ng husband ko, ba't ka umiiyak? Sabi ko, kikwento ko sa kanya. Sabi niya, wag mo na lang patulan. May yun. Tapos June, hindi kami nag-uusap that time. June, nag-usap kasi kami, birthday niya. Pero wala, birthday niya kasi nag-birthday siya eh, sabi. So, nag-usap kami, tapos kumain kami sa labas, at parang wala na naman nangyari. Tapos July, umalis na yung husband ko. Tapos doon na naman nag-start. July 21, umalis yung husband ko ng 2025. Doon na naman siya nag-start. Ang hindi ko kasi gusto sa kanya, Papa Jackson, kasi pag may-delivery siya sa paresan niya, ipapadrop niya yun sa sangyupan. Kasi yung sangyupan along the highway eh. Mm-hmm. So doon na lang kukunin. Kasi nasasakyan naman sila, nagkukunin, papunta doon sa barrio. Kasi hindi siya, medyo malayo siya sa main road. So, ang gagawin niya, syempre, wala siyang iniiwang pera, ang magbabayad yung sangyupan. Okay. Tapos end of the month, nililista ko lang yun kasi naka-PNL po ako, naka-Excel file ako, naka-PNL ako. Lahat po, naka-standardized recipe po ako. Okay. So, lahat yun naka-account, ultimate sales, naka-account po yan. Tapos, pag end of the month, sabi ko sa kanya kasi lahat ng cash. Sa kanya lahat ng cash, ako yung audit. Yun yung usapan namin dalawa. Sabi ko, ikaw ng cash, tapos sa akin audit. Pero before, kanya din yung GCash.
Gcash sales pwede po eh. Mm. Ngayon, sa akin na kasi ayaw niya mag-mix ng benta ng paresan at saka ng sanggipan. Okay. Itong July, nag-graduate na yung anak niya kasi may panganay siya na sa first partner niya na na 25 years old na ngayon. So during that time, July, graduate na. Mhm. So, umuwi na rin ng Ilocos kasi may family na rin yun, pamangkin ko. So, may family na rin yun, may anak na rin yun. So, umuwi sila ng Ilocos. So, doon na nagkagulo. Kasi parang may mga, hindi ko alam, pero feeling ko may mga sulsol, ganyan. Pag uwi nila, biglang magsasalita siya na, di ba dapat lahat ng deliveries may pirma muna? Sabi ko, bakit? Nandun ka sa GC, ng suppliers. Nakikita mo kung magkano yung resibo. Bakit magpapa-approve pa ako sa'yo? Wala naman tayong check eh. Kasi ang suppliers po, deliver ngayon, mga twice pwede mag-partial payment. Mhm. Hindi kailangan cash. Nag-compile na sila na gano'n since matagal na kami sa kanila. Mhm. So, yun ang nangyayari. So, sabi niya sa akin, tapos meron pa siyang time na mag-message siya dun sa GC with the staff. Di ba dapat ang GCash, ganito, bla bla, dapat ang GCash sales, dapat tina-transfer sa BDO account. Kasi sa BDO kami. Sabi ko, oo, end of the month. Bakit wala? Mhm. Siyempre, nag-iis na naman ako sa kanya. Kasi, ang hinaw ng usapan natin, kung meron kang sasabihin again about me, o meron kang suggestion, idiretso mo sa akin, or meron kaming GC, may core team GC kami. Ako, yung husband ko, siya, yung husband niya. Mhm. Kaming apat. So, bakit doon? Bakit mo doon sasabihin sa GC with the team? Siyempre, ang respeto ng staff na ako yung nire-respeto ko ng mga staff, tapos ikaw kapatid kita, parang may question ka pala sa akin sa pera. Yung GCash sales na yun, Papa Jackson, there were times sa pinambabayad ko ng supplier. Kasi aside from meat, meron kaming seafood supplier. Okay. Okay, may seafood supplier kami. Tapos, minsan doon ko binabayad yung mga iseko kasi para hindi na pupunta sa main office, ganun. Yung mga hindi po Lahat ng- nakakalam, Seco po ay, ano po, yan po yung Meralco ng, Oo, ganun. Iseko. Mm. Ilocos for mm, electric company yun. electric cooperative. Sorry. Tapos, ayun na po. Sabi ko sa kanya, dito ko talagang may message ng ganyan. Mm. Bakit? Sabi ko, hindi nila concern yan eh. Wala silang pakialam dyan. Wala silang alam dyan. Kasi meron kaming team leader, Papa Jackson, siya lang humahawak ng cash. Okay. Never ako humawak ng cash sales. Meron kaming vault, meron kaming system na Monday to Sunday, Monday audit. Mm. Ide-deposit sa BDO yung sobra, ililess lahat. Doon na sa audit na yun, ililess lahat ng suppliers ng soda, ng Del Monte, ng rice, ng market. Yung mga more than 500 expenses, hindi yun tinatanggal sa daily expenses. Nasa vault yun, nasa petty cash vault yun. So, Okay. never ako humawak ng cash, Papa Jackson. Ang nahawakan ko lang po talaga ay GCash sales. Sabi, bakit wala? Sabi ko, wala na eh. Nabigay na sa supplier. Sabi ko, meron akong PNL na pino-forward ko sa inyong dalawa. Sana inaaral mo bago ka nagdadaldal. So kaya walang deposit kasi walang i-deposit. Wala pong i-deposit. Dahil Kasi, kumbaga, ano man ang kinita na ibili ng supply. Opo. Okay, naintindihan ko. Iiwan man, hindi ko pwedeng i-deposit kasi parang petty cash fund ko na siya, revolving fund ko na siya for the following month. Mm. Kasi hindi pwedeng, pag... Meron ba kayong approved amount of petty cash? Kasi dapat may approved yan eh, na amount eh. Ang petty cash po namin may cash fund kami, cashiers fund kami 5,000. Ang petty cash fund namin, wala na talaga. Dineposit ko na. Una 5,000, tapos dineposit ko na. Kasi hindi kami pwede mawala ng cash. Karamihan po kasi sa Ilocos, more on about cash. Yes. Okay. More on about cash. Ganun po. Tapos ito na. Nag-start na naman yung away, no? Sabi niya, tapos nag-usap kami, nag-meeting kami, July. Meeting kami, July, sa coffee shop. Sabi niya, it's better siguro, gawa na lang ng GCash yung
yung restaurant, sarili ng GCash. Oh, sige, okay lang. Sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko, okay lang, wala namang problema. Kasi hindi ko naman yan nagagamit eh. Gamitin ko man dyan, ako pa rin ang magbabayad nun. Kasi naka-account sa every single centavo. Mhm. Kasi meron kaming POS eh. Tapos meron kaming audit. Ang higpit ng audit namin. Yung team leader, i-audit na yung GCash ko. Yung sales ni team leader na supervisor, i-audit ko yung cash niya, yung sobra, i-deposit namin. Okay. Ganun po yung ginagawa namin. So, Kung naintindihan ko, huwag kang mag-alala. Medyo ano naman ako sa business. So, nagigets ko naman. Yung mga ano po yung mga naguguluhan sa comment section, makinig kayo mabuti dahil mamaya may exam tayo, hindi yung react kayo ng react dyan. Ha? Sige. Baka pag tinanong kayo, ano yung PNL, di nyo masagot sa akin yan. Ha? Profit and loss, para lang alam ninyo, PNL. Ha? Okay, yung kanina yung mga nagkagulo kanina kung ano kahulugan ng ROI, return of investment yon. Ibig sabihin, yun yung point wherein mababawi mo ano man ang nilabas mong pera para itayo yung negosyo. After that, it becomes, tawag nito, kita na yon. Ganon. Earning na. O game, tuloy. The technical words, ayun na, sabi niya sa akin, okay, sige, walang problema, para iwas na rin tayo sa issue. Okay na. Meron times kasi, Papa Jackson, meron time na pagka-stress at toxic na yung feeling ko, pupunta ako sa city. Kahit mag-isa ako, Papa Jackson, pupunta ako sa city. Kahit magbabas lang ako, pupunta ako sa city. Magle-lay there, mag-relax, kakain. Magle-lay bear? Papa Jackson, diver po ako. Kailangan wala yun. Sa bagay. Magle-lay bear. Ano ba kasi yung lay bear na yan? Yung mga waxing na. Brazilian wax. So, Brazilian wax. So, dapat, yun. Sasabi niya sa akin, serious na saan ka? Sabi ko, secret. Gumanon ako. Kasi, pag siya naman din tatanungin ko siya, saan ka pupunta? Sasabihin niya din sa akin secret. Pag gusto niya mag-isa, sasabihin niya din sa akin secret. So, ako, ganun din po yung ginagawa ko, secret. Ayoko kasi may kasama. Kahit nandito yung anak ko, kaming dalawa ng anak ko, ayoko po lang may kasama. So, dalawa lang kami. Okay. Ay, ako lang pala. Walang pala. Tapos, pagbalik ko, tinatanong niya ako kung nasan niya ako, di ba? Di ba usapan namin, papagawa kami ng bagong GCash. Kasi may phone naman yung restaurant. Nandun na. Nakagawa na sila ng GCash account. Sabi ko, talagang ngayon na ginawa kung kailan ako wala. Tinatanong ka namin connection, eh sabi mo secret. Sabi niya gano'n sa akin. Pero, sana respeto naman sa akin kung kailan ako wala, saka ano ginawa. Ano yung isipin ng mga staff? Nag-sneak in kayo sa akin nang hindi ko alam. Tapos nandiyan sila, nakaharap sila, ginagawa niyo yung GCash account. Ano yung isipin nila sa akin? Paano pa nila ako susundin? Ikaw mismo, wala kang tiwala sa akin. Sabi ko, nung nagkasakit yung biyanan mo, every single centavo, ako naka-Excel account, lahat, ultimo piso, ako may hawak ng ATM nila. Bakit mo naman kailangan isama yun? Sumama yung loob ko, Papa Jackson, kasi, diba? Yan ang problema. Wala namang kinalaman niyo sa away ninyo, bigla ka nagganon. Sabi ko, ibig ko sabihin, Papa Jackson, bakit ganon? Nung nasa La Union tayo, nag-ilang balik tayo sa La Union, ginawa mo kong yaya, caregiver, sabi ko sa kanya, taga-taga hawak ng pera mo, ni piso, hindi ako kumuha dyan. Sabi ko sa kanya, milyon yung hawak kong pera sa'yo, hindi ko yan ginagalaw. Kung ano yung bibigay mo, yun lang yung kukunin ko. Pero yan, gagawin niya yan sa akin. Okay. Nag-awit. So it was not the act itself, no? It's the motive behind the act. Yes po. Okay, gets. Kasi bakit? Bakit during wala ako? Tsaka bakit every time na iba-block mo ko, nandun yung mga staff? Anong purpose mo para ipahiya ako? Para mawalan sa akin ng loyalty. Hindi na lang loyalty, respeto yung mga staff. Sabi ko, nire-respeto ko ng mga yun eh. Ikaw mismo, ginagawaan mo ng way para magalit sila sa akin. Isipin nila na hindi ako honest person. Sabi niya, ikaw lang nag-iisip niyan. Sabi ko, hindi. Uuwi na ako ng Marikina. Okay. O sabi ko, uuwi na ako ng Marikina. Sige, umuwi ka na. Ihintayin ko lang yung allotment. Wala akong pera.
Sabi ko sa kanya, kasi kakaalis lang yung husband ko noon. Sabi niya sa akin, oh, umuwi ka na. Kayo nagdala sa amin dito, tapos ikaw uuwi ka, iiwanan mo kami. Eh, di ba yun naman ang gusto mo? Parang gusto mo naman ganun na eh. Okay. Hindi mo ko empleyado, partner tayo dito. Pakiramdam ko kasi empleyado mo lang ako. Eh, ever since naman, ayaw mo makialam dyan. Sabi mo, hindi mo nagagawa. Kasi may parisan siya, Papa Jackson eh. Kumbaga, yun yung dapat yung focus niya. Kasi ito na. Yung Okay parisan na. niya, tsaka yung sa Sanggip Island ninyo, ano yan, how far away from each other yung dalawang yun? Mga 15 kilometers. So malayo naman. Malayo So po. it's completely alien to each other. But do they share the same system or meron siyang sariling system doon? Ako yung nag-umpisa ng system, pero hindi nila tinuloy. So, diniskartehan na nila. Bahala na kayo dyan. Okay. So they have their own ways of doing it. Before po ako gumagawa ng payroll nila, ganyan, 13th Okay. month, orders nila, ganyan. Tapos ngayon hindi na, kasi nga, noon time na yun, hindi na po. Okay. July yun, Papa Jackson. Okay. So, August, syempre nag-aaway na naman kami kasi ang dami niyang sinasabi. Kasi lagi siyang ganun eh, lagi siyang ganun na pagsisingilin ko na siya ng mga utang ng paresan. Kasi syempre ang nagbabayad yung rest, yung sangyupan. Kami, di-deliver, babayad. Ililista ko yun, tapos end of the month, sisingilin ko sa kanya kasi mani-negative kami Okay. sa PNL. Alam mo, sasabihin niya sa akin, Papa Jackson, listahan pala ng utang Baka hindi ka makahinga pag binigay yung utang mo. Ganun siya. Ganun siya lagi. Okay. Kahit may ibang tao. Siyempre napapahiya ako. Sabi, utang pala. Listahan pala ng utang. Singilan na pala. Ganun lagi siya. Napaka-unprofessional niya yung approach niya. Kahit magkapatid kami, pag okay lang sa akin, kung kami lang family sa loob ng bahay. Pero yung may ibang tao, may staff, may guest siya dun sa parisan. Kasi yung ginagawa ko, dadaan ako sa parisan, bago ako umuwi, bago ako umalis, bago ako punta sa restaurant, dadaan ako sa parisan. Kakamustahin ko sila, ganun, chichikasahin ko yung nanay ko, kasi tatay ko nandun din. Dalawa lang kasi kami, Papa Jackson. Tapos, yun na. August, syempre, hindi ko na din matandaan kung ano yung pinagmula ng away. Basta nag-away na kami ng matindi. Sabi niya sa akin, ganid daw ako. Kasi sabi niya sa akin before dun sa GC, sabi niya sa mga staff, iiwanan ko na yan kay bahala na kayo dyan. Mga ganid kayo. Ganid daw kami mag-asawa. Wala naman yung asawa ko that time. Ako lang yung dito, saka yung bunso. Yung dalawang babaeng anak ko nandito sa Marikina. Kasi si isa nag-work, isa nag-aaral. So, lahat yun, pinapalagpas ko lang. Sasagutin ko lang siya, pero papalagpasin ko lang. Pero syempre, sumasama yung loob ko. Tapos, sabi ko sa mga anak ko, gusto ko na yata bitawan, napapagod na ako. Ayoko ng ganitong buhay. Sabi ko sa kanila, sabi niya, ma, utak natin lahat yan, from the scratch. Sistema mo lahat nagpatakbo dyan. Oo, may pera sila dyan. Mas malaki yung pera nila sa'yo. Kasi may pera rin po kami. Yung initial inventory ng meat sa amin ng husband ko. Para mga less than 100,000 lang naman. Maliit lang naman. Mas malaki talaga yung kanila. Tapos, huwag mong bitawan, ma. Kasi pag binitawan mo yan, madidiscourage yung sistema. Iba pa rin pag ikaw na. Ikaw yung nandyan. So, sabi ko sa kanya, hanap na lang ako ng investor kaya para mabayaran na kita matapos na. Kasi na-stress na ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. Tapos, alam mo, Papa Jackson, sabi niya sa akin, ang kapal daw ng mukha ko, ganid daw ako. Kasi yung 3 anak namin, from eldest to youngest, may mental health illness. Diagnosed sila lahat. Okay. Yung first and second, may bipolar. Yung third, mayroon po siyang anxiety and depression. So, diagnosed sila lahat. May mga psychiatrist sila, naggagamot sila, every month, nagte-therapy po sila. Alam mo yung sinabi niya sa akin, Papa Jackson, yung hindi ko talaga matanggap na sobrang sama ng loob ko.
masama daw yung ugali namin mag-asawa, kaya yung mga anak ko daw, ganun, malas daw kami. Kaya daw kami nagkakautang-utang, kaya daw kami manamalas. Yun yung sinabi niya sa akin. So, nung time na yun, August yun, mga mid-August or almost end of August. Nung nabasa ko yun, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Yung parking kasi nila, nandun lang sa labas ng room ko. Kinatok ko yung salamin niya. Tapos, hinila ko siya. Sinabunutan ko talaga siya. Talagang nagsabunutan kami doon. Eh, mas malaki siya sa akin, Papa Jackson. Siyempre, ako yung mas maraming sugat. Ako yung nanugod, pero ako yung mas maraming sugat. Tsaka mas nabali yung mga headband. Yun po, Papa Jackson. Doon lang yung nag-start. Hanggang ngayon, hindi kami nag-uusap. Tapos, pero syempre, yung parents ko nasa kanya. So, yung parents namin, ang setup namin, yung rent ng parents namin, yung restaurant nagbabayad. Yung? Medicine restaurant po yung nagbabayad. Okay. So you're still running the restaurant? I'm still running the restaurant until now po. Ano nang usapan niyo doon? Because you're no longer okay, she's the investor, pabayaran mo na lang siya. Walang MOA. Wala kaming MOA, Okay. Papa Jackson. Basta pag sinabi niya, kailangan ko ng ganito, papadeposit kami sa account niya. How long pa bago ma-fully pay yung para sa kanya? Mga less than 300,000 na lang po. Okay. Tapos, ayun po. Naka-factor in doon yung kita ng pera niya or just the plain amount of investment? The amount of investment po. Kasi yung pinaka-interest din ng pera niya is yung rent ng bahay, yung medicines ng parents namin, tapos lahat ng mga kailangan ng parents namin. Okay. Laboratories, ganyan. Pero isa pa yun, laging kinasasama ng loob ko sa kanya. Kasi binlock na ako eh. Mhm. IG, saka Facebook, binlock na ako. Siya yung una ng block sa akin. Tapos, ayun pa pala, meron pa pala siyang kinasama ng loob ko sa kanya na ang hilig niyang nag-post sa social media na gani daw ako, siya daw yung may-ari, pero siya yung walang access sa page ng account. Wala ba talaga? Tinanggal po namin yung access niya. Kasi po, praning siya minsan Papa Jackson eh. Siyempre, Kailan niyo tinanggal? Nung nag-away kami. Nung nagkasabunutan kayo? Oo, nagkasabunutan kami. Ba't mo naman ginawa yun? Hindi po kasi ako ang may social media manager. Ang social media manager, yung daughter ko, na yung algorithm, yung iniingatan niya. Yung algorithm, at saka minsan napaparaning. You're not answering my question. Ba't niyo siya kailangan tanggalin? Ayun nga po, Papa Jackson. Baka mamaya ko anong gawin niya sa account. So wala naman siyang ginawa? Wala, after nun, inaaway niya po kami. Hindi. Tinatanong ko lang, bakit kailangan madama yun? Kasi it battle cry mo yun eh. Ba't kailangan madama yung ibang bagay pag siya gumagawa? So I'm asking you the same question. Bakit niyo siya kailangan tanggalin sa access ng business na siya investor? Kasi po, Papa Jackson, isa na rin yun sa iniisip ko. Baka may gawin nga po siya sa account. So well, no. We cannot assume any results to that because we cannot imagine the alternative dahil di naman nangyari yan. Opo, hindi naman po talaga. So imaginative mo yan. Opo, imaginative na po. Okay. Siyempre, paranoid na din ako, Papa Jackson. So mali ka doon? Opo, tanggap ko naman po yun. Okay. Pero hindi pa rin namin siya binabalik. Okay. Hindi pa rin namin siya binabalik sa access account. Okay. Tapos, ayun nga po. Tapos, ayun, napopost ka na siya daw yung may-ari, bla bla bla. Tapos, syempre, yung town, small town lang yun eh. So, lahat ng tao doon, relatives, lahat ng tao doon connected to each other. Pumunta ka nga lang sa palengke, kilala nila yung bawat isa eh. I know. Pumunta ka sa video, kilala nila yung bawat isa. So yung team, yung isang staff, yung supervisor, nagde-deposit siya. Sabi ng teller, diba? Chismosa, pati teller. Sabi ng teller, hindi naman sa nakikialam kami, sabi niya ganun. Pero siyempre, nababasa namin kasi nakatag kayong lahat. Although hindi nyo in-accept, pero makikita namin nun kasi friend namin kayo. Mm-hmm. Bakit magkapatid sila, ganyan sila mag-away?
Yun yung sinasabi nila. Alam mo yung Papa Jackson, yung feeling na naglalakad ka. Kasi lumipat na ako ng bahay pala. Simula nung nag-away kami, October, lumipat na ako ng bahay. Ip, ano na? Hindi na, walking distance na lang sa restaurant. Mhm. Hindi na doon sa compound Okay. ng October. So, walking distance na lang. Alam mo, naglalakad ako, parang wala akong ulo. Okay. Siyempre, paranoid ka din. Iba yung tingin ng tao sa'yo. Yung supermarket, kilala nila kami. Kasi alam nila, magkapatid kami. Dalawa lang kasi kami magkamukha pa kami. Mukha pa kaming twins. Mhm. Yun po, Papa Jackson. Tapos, lagi niyang sinasabi, yung utang namin sa kanya. Siyempre, nagbabayad naman po kami sa kanya na specific amount lang. Na hindi naman po kasi kami kaya. Yung mas malaki. Kasi may mga loans din kami nga. Diba, ilang months hindi sumakay yung husband ko. Almost 1 year. Nung dumating naman siya doon sa Cayman, side hustle lang pa lang siya noon. Tapos sinabi niya, uwi na lang siya kasi mataas ang cost of living doon. Mhm. Sabi niya, kahit anong gawin kong pagsasumikap dito, hindi ako makakapagpadala ng maayos sa iyo. Sabi niya ganun sa akin. Uwi na lang ako. Ayun po. Okay. Ano po yung nangyari. So, minsan, madalas, magme-message siya about me dun sa supervisor. Paskong Pasko, nag-aaway kami kasi ganito, bakit daw Mhm. hindi daw namin binigay sa kanya yung bayad na hinihingi niya. Sabi ko, hindi ko nga kaya. Sabi ko sa kanya, bakit kay supervisor ka nagme-message? Nagagamit mo naman yung account ni nanay. Ano yung Sino ba nang-block? ipahiya? Ikaw o siya? Siya po, Ano nauna? Yung tinanggal yung siya na access o binlock ka niya? binlock na kami. Okay. Binlock na kami. Nauna Mhm. yun. Kaya Okay. kahit ibalik siya ng daughter ko, hindi siya mabalik kasi binlock na kami lahat. Mhm. Yun yung binlock na kami lahat. Ultimo yung mga anak ko, binlock niya. Sabi ng mga anak ko, tita, kasi generous naman po talaga siya. Wala naman kami masasabi sa kanya. Pero ngayon bigla siyang ewan ko ano nangyari sa kanya. Sabi niya, tita, alam mo naman na pag kasi si mama ang minali, hindi namin kinakampihan si mama. Pero this time kasi nandadami ka, namamahiya ka na eh. Sabi niya gano'n. Kasi meron pa kami isang business na gagawin sana, spa, printing. May mga GC yun. Ang kasama niya lang yung anak ko. Tsaka Mhm. yung mga heads ng mga spa at saka printing. Sila lang. Sabi ko, hindi ko na kaya yan. Hindi ko na forte yan. Kayo na mag-usap yan. Doon niya in-message yung anak ko. Kasi binlock na nga po, di ba? Doon niya in-message. Napapahiya yung mga anak ko. Although hindi naman na bata yan, pero napapahiya. Pero yung post niya kasi yung anak kong bunso, doon na nag-aaral eh. So, nabasa ng mga classmates, nabasa ng mga teachers, within the area lang nag-aaral yung bata kasi public school na lang din nag-aaral kasi para malapit. Yun po, napahiya rin sila. Simula nun, ayaw na mag-aral ng bunso. Ayaw na pumasok sa school. Starting ng August. Kaya, buti mabait yung school. Pagbibigay lang kami ng psychiatric med-cert. Tapos, modular na lang siya. Tapos, mag-exam lang siya. Tsaka lang siya pupunta sa school. Ganun po yung nangyayari. Hanggang ngayon, hanggang matapos tong school year, ganun po yung ginawa namin. Okay. Ganun po yung nangyayari. Okay. Papa Jack. What can I help you out with? Alam ko may mali kami both sides. Alam Okay, ko that's a po good way to start our conversation. alam ko po yan, Papa Jackson. Pero yung Actually, case, bago ka hindi ko pa rin mapag-add up sa utak ko. Saan nanggagaling yung galit sa'yo ng sister mo? Because according to your story, I don't know if I missed it out, but it came from nowhere. Ba't bigla siya nagalit sa'yo? Ano ang kinagalit talaga niya? siguro sa utang na hindi namin mabayaran, na gusto niya yung amount na to, hindi naman po namin kaya. Alangan naman po yung panggastos namin, ibigay namin sa kanila lahat.
Eh kasi na-roll over na sila eh. Yung husband niya hindi na rin umalis. Siguro nasa-short na rin sila this time. So Pero you were yung supposed to pay the amount of what and when dapat? supposed to be, gusto niya is 25,000 a month. Mhm. Every end of the month, allotment time. Pero ang nabibigay ko lang sa kanya, 15 or 10, ganun. Ganun lang po. Mm. Kasi yun lang po talaga yung kaya namin. Kasi may mga loans din po kami. Tsaka yung mga yung anak namin dito, isa lang yung nag-work. Yung isa nag-school pa. Okay. Tapos yung Marikina house is nire-rent lang po. So ang nagbabayad ng rent, kami ng husband ko. Mhm. So, kung isa-sum up mo yung allowance ko, yung allotment ko, yung mga loans namin, matitira na lang po sa akin talaga is yung konti na lang talaga. Nagkataon lang siyempre, nandun ako sa probinsya, pagkakain ako, hindi na ako magluluto or kasi kasama na ako sa meal ng restaurant. Oo naman, siyempre nakakahiya namang bumili ka pa ng restaurant yung minamanage mo. Mm. O yun na lang po yung ginagawa ko para makatipid ako. Tapos ang binibilan ko na lang ng meal, yung anak ko, yung bunso. Yun na lang, siya na lang. So nakakatipid ako, ganun po yung ginagawa ko. Tapos grocery ko na lang siya. Yun po, Okay. ganun. Okay. Yung galit, hindi ko rin po talaga maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. Ang iniisip niya, kasi siguro sumuma yung loob niya. Sinabi ko, hahanap na lang ako ng investor. Good luck. Sagot niya sa akin, good luck. Dami mong utang. Walang magtitiwala sa'yo. Ganun yung sabi niya sa akin. Ganun yung exact words niya sa akin. May question po ako, ma'am. Did you have any contract between the two of you when you started the Wala nga business? po kami MOA eh. Wala po talaga kaming MOA. Ah, It's about verbal lang. Pero ang usapan talaga ng verbal na yon, yung business po kasi nakaregister sa eldest daughter ko kasi siya lang yung may BIR that time at saka kailangan na namin magpa-DTI. So, sa kanya nakarehistro. Lahat, business permit, everything sa kanya po nakarehistro. okay. Siya kasi may work, hindi naman pwede yung sister ko kasi yung partner niya may wife, may legal wife. Mhm. So, para hindi mahabol, o hindi siya, walang complication. Sa akin din walang complication kasi may case ako sa BP22 dito sa Marikina, yung scam. Yun. Ayun po. MOA wala talaga. Pero usapan namin is talaga 50% sa kanya, 5% din sa dalawang anak ko, yung eldest at saka yung second. Kasi sa idea nila yun eh. Tapos yung marketing, yung second ko, siya lahat hanggang ngayon yung marketing. Tapos sa akin is 40. Ganun talaga. So Pero ano, so parang 50-50 pa kami. Ganun yun. Pero actually wala mali, kang- dapat 51 siya kung siya yung investor. Opo, yun nga po. Pero wala Kaninong po talaga idea kami. ang 50-50? Dapat may controlling share eh. Siya po kasi sabi niya sa akin, sabi niya, ikaw naman Miss, may alam yan. Nung una wala po talaga sa interest. Nung una wala siyang interest. Kasi mayroon siyang toddler. Malukot yung toddler niya. So makamami. So talagang lagi nakabuntot sa kanya. Okay. Nung una wala po sa interest. Gusto niya lang, papasyalan siya doon. Kakain lang sila. Kasi may ramen na, may steak, ganyan. Okay. Ganun po. Sa madaling sabi, Mhm. dun sa 40% mo, doon mo kukunin yung pambayad dapat sa kanya ng 25,000 a month. Eh, wala nga po kaming dividends eh. Hindi po kami kumukuha as of today. Kasi gusto namin matapos muna yung kapital. Hindi, yung pinag-uusapan ko. Yung start ng usapan ninyo, she's going to take 50%, whatever the business will earn. You get 40. The two of your daughters will get 5 each. And that sums up to 100%. Tama? Yung 40 mo, 100% tama, no? 50, 40, 5. So, ibig sabihin po, yung 40 mo, kung ideal tayo sa true to our computation, yung 40 mo, doon mo dapat kukunin kung ano pa man ang or kung sa padala ng mister mo, yung 25,000. Tama? Opo. Okay. Which hindi mo nasunod. Wala po. Wala po kasi talaga ako. Ilang buwan mo lang nasunod yun? Nung December lang po. December 2023 lang.
Na ilang buwan mo lang nagawang 25,000 monthly? Ay wala, nung ano lang po, nung nakaalis na yung husband ko. Parang Ah, mga October 2025 lang. mm, Kasi umalis yung husband ko July 21. mm. Nagbayad ako sa kanya, mag-start ako magbayad sa kanya August, September, October, August 2025. Pero mga So, 15, ibig sabihin, wala kang naihulog sa kanya doon sa share na dapat ibibigay mo. Kasi 40 dapat ang kailangan ibalik sa kanya. Tama ba ako? 40%. Tama, di ba? Opo, Oo. pero hindi po ganun ang nangyayari kasi wala po kami talagang pag PNL na, kung ano yung maiiwan na cash flow, gagamitin uli yun the next month. So, Pero pinag-usapan niyo ba yun na may kita o wala, maghuhulog? O kung pag walang kita, hindi po. walang... Ay, may kita o wala, nag-ROI po ako. Pero may kita o wala, nagbabayad ako ng utang ko sa kanya. Nanggaling sa allotment ko sa husband ko. Ah, okay. Okay po. Kasi yung allowance ko po sa restaurant ay panggastos ko lang yun for myself, Oo, for mga syempre. pet ko, sa Oo. mga sa anak ko. Pang labor mo yun, syempre, di ba? Baka may lumitaw pag nag-diving ka, kamo. Tsaka Mm. pang nails ko yun, pang diving, ganun. So, kailangan natin, for the mental health. Mm. Ayun po. Okay. Yun po. So, ngayon po, ang nangyayari po ngayon, ang total, pagka malaki yung income ng December, malaki yung income, ang binigay ko sa kanyang ROI, 20K. Tapos iba pa yung sa parents ko na tigsa 5K. Tapos yung Mm. parents pa nung partner niya, kasi yung mom ng partner niya, pero ayaw nila tanggapin, pero binigay ko pa rin siya. Mm. So, tapos January, annual check-up ng parents namin, nang hingi sila ng pang-laboratories, nag-deposit kami ng 5,000, bitin daw, nag-deposit pa uli kami 5,000, tapos nag-deposit pa uli kami ng more than 10,000 sa rent ng bahay nila, tsaka sa iseko nila, at tsaka pangdagdag uli sa maintenance medicine nila. So, nung December, naka 36,000 sila. Pag na Ako po, ano, pagka nabuo mo na yung ROI sa kanya, will the restaurant be yours completely o hindi pa rin? Hati pa rin kayo? honestly, Papa Jackson, kahit mabuo ko yun, hindi ko naman sila papabayaan eh. Hindi yun ang Mag, tinatanong ko. Hindi yan ang tinatanong ko. Let's not talk as if it's a favor for them because you invested money. That's not my ano question. po, Ang tanong ko, as we sit tonight, siya pa rin ba ang controlling share ng restaurant? depende sa kanya yun kung gusto niya pa rin. No, it's not dependent on her. Tinatanong ko, O, ngayon, as we sit tonight, siya pa rin ba ang controlling share ng restaurant? hindi po. Ako lang. Bakit? Ako lang po. Ako lang po nagde-decide kung magkano yung babayaran dito. Basta yung finances po, Hindi ako po, lang po hindi po yan tinatanong. Ang tinatanong ko po, siya pa rin ba ang controlling share ng restaurant? Opo, siya pa rin. Exactly. So Siya pa rin. as we sit tonight, amo mo siya. Mm-mm. If we become strictly business uh, kung ikakahon natin sa business itong usapan na Mm-mm. to, amo mo yung younger sister mo. Mm-mm. Parang hindi mo tanggap. Hindi. Hindi ako yun eh, Papa Jackson eh. Blood and sweat tears ko yun eh. Ay, naintindihan ko yung part na yun, ma'am. Idea namin yung lahat eh. Yes. Kumbaga, Ma'am, pera niya. but that does not take away the fact that this is her business. Mhm. Madali pong sabihin niya, idea ko yan. Opo, nagigets ko yun, ma'am. I've been once, di ba, in your shoes. Pero ikaw yung legwork. Pero business po niya ito. Opo. Exactly. So, amo mo siya. Mhm. Okay. Hindi mo tanggap. Hindi. Hindi talaga, Papa Jackson. Amo mo siya, ma'am. Mm-mm. Yeah. Well, madaling sabihin to, no, na hindi. Kasi, meron kasing dynamics of family relationship. Kaya magulo. Diluted yung line eh. Tama? Opo. Oo, di ba? Ano pong tanong mo sa akin, ma'am? Ah, tama ba yung nararamdaman ko? Na? Yung gusto ko na lang talaga ibigay sa kanila yung pera nila para matapos na, para mag-smooth flow na yung restaurant kasi ang daming nagko-command, ang daming nakikialam,
ang daming suggestion. Ang lagi lang sinasabi sa sarili ko, matapos ng bayaran to, ibigay niya lahat yung pera niya para matahimik na siya. Hindi ko pa rin naman sila papabayaan kahit yung mga magulang ko. Kasi magulang ko yan eh. Okay. Wait, let's slow down a bit here now. Okay. Maliwanag po the way you talk about the restaurant, no? Pag sinasabi mo na hindi ko sila pababayaan, it's not a favor to them at to her. Because she owns the restaurant practically. So, pag ginagamit mo yung term na hindi mo sila pababayaan, para bang ang dating, para bang binibigyan mo sila ng perang undue to them, na parang decision mo lang. No. May-ari po siyang restaurant. So, hindi para sabihin mo na hindi mo sila pababayaan. You have to attend to the obligation. Diba? Now, you want my advice, ma'am? Yes, sir. Okay, ayusin niyo yung relasyon niyo magkapatid. Your relationship, ako I believe you. No, I believe you that you are stickler, di ba? Stickler of rules ka eh. Tama. Di ba? You're a stickler of rules. Ano ka, masyado kang masistema, and sometimes that clashes within family boundaries. And true enough, ito na nangyari na. Because to you, tinayo mo yung sistema, nagigets mo. Nagigets kasi kita kasi parehas na ugali. No, naintindihan ko yung pagiging stickler for rules. Nagigets ko yung pagiging stickler for rules mo. Pareho tayo ng ugali. So naintindihan kita sa part na yan. But it does not take away the idea that your younger sister is your boss. Kanya to negosyo na to eh. She allowed you to run it, but it does not change the fact that she owns the restaurant. She's the controlling share. And the fact that kahit na magkagulo-gulo tayo dito at sabi mo sa akin, no, 40% sa akin, 5% sa anak ko, 5% sa... No, ma'am, wala kayong kasulatan. Sa mata ng investor, 100% po siya. Diba? So, if you want my advice, ma'am, no, wala namang pupuntahan ito kasi magkapatid naman kayo eh. And siguro, nung lumalaki kayo, nag-away na rin naman kayo ng bata kayo eh. Oo, suntukan, wrestling. Exactly, di ba? Nag-iba lang ng away dahil tumanda na kayo. Pero, nung bata kayo, nagdalaga kayo, marunong kayo magbati eh. Wala na, usap. Exactly. So, kaya nyo magbati, no? And you being the older sister, be the bigger person na rin. No? Hindi ko alam paano mo gagawin to, no? I am not saying na magpakaload ka sa kanya, di ba, magbakaawa ka. That's my point. But then again, look at the possibility na maayos nyo to bilang magkapatid. Kasi mas madaling itawid yung negosyo kung magkasundo kayo eh. Totoo. Exactly. That's number 1. Number 2, pag nagabati na kayo, ma'am, kumuha po kayo ng abogado, ipasulat nyo po yung rules ninyo. Yung corporation rules po ninyo. Itali nyo po ang lahat ng bagay sa kahit anong regulasyon, itali nyo po yan sa kontrata. Opo. Kahit anong away ang pagdaanan ninyo, ma'am, diba, you always go back to the expectations of what was written in the four corners of a contract. It's not a memorandum of an agreement, ma'am. Hindi MOA. Because MOA ay anak po ng kontrata. Wala kang MOA kung wala kang kontrata. Ang MOA po ay anak ng kontrata. Hindi ka pwede mag-MOA nang wala siyang Panginoong kontrata. Okay po. So, kontrata po muna. Okay. Pero dapat pag nagkontrata po kayo, hindi para magkaroon kayo ng angasan, no? Para maiwasan ninyo na mag-away man kayong dalawa, maalagaan yung negosyo. Go back to basics. Yes, ma'am. Kasi ma'am, ganito, nagigets kita eh. Di ba? Tears, blood, and sweat. May negosyo. Idea mo yan. Tama? Okay. Pinagpuyatan mo yan, na-excite ka dyan, mahal mo yung tao, di ba? Kulang na nga lang sa'yo pera eh. Tama, mali? Noong time na yun eh. Tama, di ba? Kompleto ka eh. You have the experience, you have the prowess, you have the energy, you have the time, you have your 2 daughters. Di ba? Kulang lang sa'yo pera. Tama, noong time na yun. Tama, mali, ma'am? Tama po. Yun ang problema, ma'am. Kulang ka ng pera at siya meron. So, yun talaga yun, ma'am eh. Kahit anong gawin natin, ma'am, kasi ma'am, hindi mo po pwede sabihin na ako nagpagod dito, ako lahat. Ma'am, yung pera bago napunta sa iyo yun para makapagtayo yung negosyo, pinagpaguran din niya yon. So we cannot undermine the fact na pera yon at hindi, it does not make your effort more important than her money. So ma'am, kung ako tatanungin mo, magkapatid kasi kayo, ma'am, I have no intention of making you quarrel a little more. Magkapatid kayo eh. Di ba? You are, ilang taong ka na? 47 ka na.
Mm-mm. Diba? Ibig sabihin na, ilang taon na si sister, ma'am? 45. 45. Mm-mm. You are nearing the twilight years of your life. Let's face the reality. Mm-mm. There are only 2 daughters of your parents. Kayong dalawa lang 'yan. Mm-mm. And this is breaking the heart of your parents, no? Alam mo, ma'am, yung usapin ng pera, negligible 'yan eh. Negligible po 'yan, ma'am. Kapag magkasundo kayo magkapatid. Mm-mm. Magbati muna kayo, maaayos niyo po lahat ng bagay. Mm-mm. Tsaka nyo naisipin nyo, napahiya ka sa empleyado mo. Tsaka na yun, ma'am, no? Oo, mas importante yung kapatid mo. Oo, kasi malambing naman talaga yun sa akin. Kasi natira lang talaga. Diba? Yung nagpunta ka doon na kasi kanina, ma'am, no, you have this semblance of authority because you are older than her. Tama? Opo. Oo, di ba? Kanina may claim ka na ako yung nanugod, pero ako yung mas maraming sugat. Deserve mo yun eh. Alam ko naman yun. Di ba? Ikaw yung nanugod eh. Di ba? Dami kong pasa. Oo. Bigla ka na labor ng hindi may nasa bunutan ka eh. Di ba? Malamang na labor yung ulo mo bigla, di ba? Oo. Di ba? Pangit po eh. No? Ma'am, alam mo ganito, no? I have a choice here. No? May choice ako dito na i-antagonize yung sister mo or ikaw. But I don't have the appetite to do that. Why? Because you're siblings. Sa kaduluduluhan ng araw yung pinag-aawayan ninyo is the least important thing in the world. Isa po sa alam mo, ma'am, in my existence sa buhay na ito, I've learned something valuable about money. If the problem is money, it's the easiest problem to solve. Yes. Ang dami namin pinagdaanan eh. Kasi hindi naman kami lumaking mayaman. Siyempre, mahirap lang naman kami. So, I don't know how you're going to reach out to your sister, but fix the relationship. In time siguro. I don't think so, ma'am. No, I don't think so. I think you have to be intentional in fixing the problem. Yeah. Silent war na lang kami ngayon. No. Tinawagan mo ako. You wanted something from me. Let's do something profound. No? Ano dapat kong gawin? I don't know how you're going to reach out to your sister. Hindi ko alam, ma'am. Hindi mo ako kapatid. Ano, kayo kapatid niyo ako? Kasi kung kapatid niyo ako, binuhol ko kayong dalawa. Makulit kayo eh. Di ba? But I don't have the appetite na pag-awayin pa kayo or tell you na ikaw yung mali, siya yung mali. I mean, in the long run, that will not matter a bit. Thank you po. So fix your relationship. You're a small family unit, ma'am. Ilan lang anak niya, ilan lang anak mo? 2 siya, 3 ako. Exactly. Yung 5 anak niya, magpipinsan yan. Kailangan ba mag-away-away yung 5 magpipinsan? Mag-away na nga sila. Exactly. Kasi nga, nakikita nila sa inyo. Because it becomes okay and normal to them dahil ginagawa na magulang. Kasi sila yung may mga baby, may apo na siya na 5 years old. Tapos yung anak niya 6 years old. So, sila na lang yung baby namin sa bahay. Ngayon, hindi na namin masyadong nakikita yung mga bata kasi nga ganun. Again, I don't have the appetite para pag-awayin kayo. Ma'am, there are only 2 steps here. 1, fix yung relationship ninyo magkapatid. And number 2, pagka okay na kayo, be intentional. Italo niyo po sa kontrata lahat ng bagay. Opo. Now, okay. Number 3, bonus ito. Yes po. Sa lahat ng mga buwan na sumabit ka sa pinangako mong hulog, mag-sorry ka na lang. Oh, sige po. Kasi ma'am, yun ang bayad mo pag nagkulang ka. Yung humingi ng pasensya. Hindi pwedeng mas matapang tayo pag tayo yung utang. Kasi nung nagsabi ako sa kanya, kapal daw na mukha ko, ano mangyayari sa ganun. Hindi, may away na kayo nun. Hindi mo ako maloloko. Hoy, Sel! Hindi mo ako may away na kayo nun. Because hindi niya sasabihin sa iyo ng on a normal day and okay kayo. Oo naman. Exactly. Oo naman. Information with her. Kasi nung bagong dating siya, tara, SNR tayo. Ikaw nagkwento sa akin, di ba? Ikaw nagkwento sa akin. Generous siya sa'yo eh. Oo, totoo. Exactly.
Tapos nung birthday ko last 2024, kasi ako nga yung nag-asikaso sa father ng partner niya. Gift nila sa akin bago pa lang ang iPhone 14 Pro Max. Yun yung regalo nila sa akin. Alam, yan yung mga bagay na, ma'am, yung mga bagay na yan, ma'am, it's not about the money eh. Hindi dahil mas may pera siya. It was because she wanted you to experience something she can afford for herself, but she wanted for you. Halimbawa, kanina may nabanggit ka po, di ba? Meron siyang Tapsilogan, ay Parisan. Ida-drop off. Nakikinig kasi ako ng maayos, ma'am eh. Ida-drop off niya yung supply niya sa store mo, tapos ipapadeliver doon. Tapos sisingilin mo siya. Tama? Actually, ma'am, mali ka doon eh. Dapat ginawa mo na ng paraan yun as a favor. Mga ganang bagay mo, you have to bend a little bit. Kasi wala nang fund yung restaurant eh. Hindi ko naman on the siningil. End of the month. Exactly. Pero dapat, ma'am, ginawa mo ng paraan. Dapat pinetikash mo na lang yon. Pero hindi eh. Parang hindi mo siya pwedeng applyan ng rules mo kasi siya yung amo mo eh. She can always create another rule dahil siya naman yung amo. Wala kasing fund yung restaurant. Nagigets ko yun. Pero may petty cash ka nun. Wala na po. Yun na yun. Pag hindi niya yung binayaran, wala kami pang salary. Well, you could have explained that to her sa ganyang manner. Pero I'm sure it was not explained to her that way. Ini-explain ko sa kanya, pero sabi niya sinasabi sa akin, hindi mo naman yan i-explain mabuti sa akin. Nahihilo ko sa mga numbers na yan. I'll tell you something that I've learned in my many years sa corporate world. No, the company has a rule book. I don't know if you have written or you have spoken rules, but every organization has rules. Tama? Yes po. Okay. And the rules have no heart. Okay. Ang magbibigay po ng puso sa rules ay yung nagpapatakbo. Harsh ba ako? Yes. You are a little bit stiff. Especially especially to your own investor. So ako pala yung mali lahat. Yes. So, hindi ko pa yung nakikita kaya gusto ko kayong makausap. Kasi siyempre alam ko ako yung tama kasi. Well, siguro nanggagaling ka dahil ate ka. At di kita kayang pigilan sa part na yan. Kasi birthright mo yan eh. Hindi kita kayang pigilan. Tama ba ako, ma'am? Kasi di ba, hinihingi mo yun sa sarili mo dahil ate ka, birthright mo yun. Di ba? Pero syempre, ma'am, negosyo to eh. Siyempre, that time, alam ko ako yung tama. Pero ngayon, naintindihan ko na nung nakausap si Papa Jackson. Kaya gusto ko ibang tao. Siyempre, bias pag yung anak ko, yung asawa ko. Siyempre, alam nila, ako yung tama. Well, I did not say tama ka. May mga na-overlook ka lang. Namali ka. May na-overlook ka lang. I like your tone tonight. No? You are so accepting and you are so appreciative of our conversation. Ayusin nyo na yun, dadalawa lang kayo eh. Ang dadalawa lang kayo. I mean, I cannot overemphasize the part na dadalawa lang po kayo. Hindi na para mag-away pa kayo na para bang, di ba, mortal kayo mag-away. Kami, pareho pa kami lagi ng damit, magkaiba lang yung colors. Yun, ganun nga kami, kahit may mga anak na kami, may asawa na kami. Ganun kami lagi. I hope, ma'am, no? Bago matapos ang buwan, okay na kayo. Ma'am, sayang po yung negosyo. I mean, if you are really passionate about it, malay mo, dumami branches niyan. Sobra. Kasi may burdens, di ba? Gusto mong mag-expand, hindi mo magawa. Kasi kung iisip mo pa rin sila, kailangan kasi approval din nila. May approval din. Kasi syempre, ang hirap naman i-bypass sila. Mas malaki naman talaga yung pera nila sa amin. Yun po. Yun lang, ma'am, no? Ako, ma'am, I have nothing but good wishes na magkaayos kayong dalawa. Thank you po, Papa Jackson. Salamat po sa enlightenment. Siyempre, ako yung tama. Ako yung api. Ako yung napahiya. Ganun lang yung nasa thinking ko, diba?
Di ko naman alam na ganun din yung nararamdaman niya. Iba yung sa kanya. I like your attitude. Nakaka-proud marinig. I hope that your sister can appreciate that. Nilap ko naman talaga sila. Hindi lang ako katulad niya na showy sa parents ko. Pero mas-showy kasi siya compared to me. Kasi sabi mo, stiff ako. Totoo naman po. Stiff talaga ako. Well, balitaan mo nga. Pagbatiin na kayo, ha? Message kita, Papa Jackson. Sige, Thank ma'am, you. bago tayo magpaalaman, kung maririnig niya ito, maliit lang ang bayan. Alam ko yung kanina nung kinikwento mo na maliit lang yung lugar namin, magkakilala ang lahat. Diyos ko po, alam ko yung galing ako sa maliit na bayan. Ayun. Anong mensahe mo kay sister mo? Sis? Sis, pasensya na. Sorry sa lahat ng nasabi ko. Sorry sa nagawa ko na hindi mo man naiintindihan. Hindi ko rin masyadong naiintindihan during that time. Matapos na sana itong issue natin dalawa. Kasi dalawa lang tayo rin. Mahal na mahal ko yung mga anak mo. Mahal na mahal kita. Alam mo yan, makikipagsapakan ako para sa'yo. Makikipag-away ako para sa'yo. Kung nasaktan kita, sorry, I didn't meant to do it. Hindi ko sinasadya. Kasi during that time, ayoko na mag-explain kung bakit ko yung nagawa ka. Kasi ako din mismo, hindi ko din maintindihan. Basta sorry sis, mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Miss na kita. Kasi August pa, Papa Jackson. Anong Christmas, birthday ko, di kami nag-usap. Sorry sis, mahal kita sis. Kahit anong mangyari, you always had my back. I am your back. I am your backbone. Nandito lang ako sa'yo. Kung kasi saan yung kaya kong gawin, matulungan kita, babayaran kita para lumuwag na yung dibdib mo. Kasi alam ko naman yun yung utang ay utang yun Alam naman natin, usapan natin yun, di ba noon pa. Kung hindi pa kami makabayad lahat-lahat, kasi hindi pa namin afford. Pero kung meron lang talaga, ibibigay ko na talaga yung malaking amount para sa inyo. Kasi alam ko, wala na kayong masyadong source of income ngayon, kundi yung rest, yung pares na lang. Hindi ko rin alam kung ano na yung nangyayari sa inyo. Sorry sis, mahal kita sis. Nandito lang ako lagi sa inyo. Nakaka-proud. I wish and I hope that you get to verbalize this to her. Nung nag-away din kami last time, nag-away kami din last year. Kasi nag-hug na lang kami. Okay na tayo Tarantado na tayo. Ay, sorry Papa. Wala na. Hindi, kasi once na nag-okay na kayo, hindi na dapat pag-uusapan yung issue, di ba? Pero yung siyempre yung about business, ililegalize na. Diba? Family thing. Ayun. So proud. I'm so proud of you. Thank you, Papa Jackson. Medyo gumaan yung pakiramdam ko. Supposed to be masaya ako dapat. Kasi nandito yung husband ko. Nandito kami ngayon lahat sa Marikina. Tagal namin hindi nakita-kita. Pero may... Nandiyan yung mister mo ngayon. Pagdating na lang po ng Friday. Naku na, kaya palagpalabier ang ate mo. Papa Jackson, hindi ako nagpapalabor kasi yung diving site sa Ilocos is magkakalapit lang. Kaya, Talaga, may diving talaga nangyari dyan, oo. madami, Papa Jackson. Hoy! Nalagyan na lang ako. Hoy! Akala ko totoo, nandun ka pala. Ganun. Helicopter! Maraming salamat sa pagtawag, Sel. Thank you very much, ma'am. Bye-bye po. Bye-bye, ma'am.